i-update ko kayo patungkol po dito sa ano. Kasi matagal na ito eh. Last day pa itong balita na ito, na itong si Auntie Claire Castro at itong si BBM ay naghasik ng fake news. Ako, no? Prangkahan ko na kayo. Alam nyo, sa totoo lang, nakakagalit itong Malacanang eh. Especially itong si Auntie Claire Castro at itong si BBM. Kung sila yung gumagawa ng fake news, okay lang. Di ba? Pero yung kung tayong mga DDS na naghahatid ng totoong balita, sasabihin pa nilang fake news. Mamaya, kasi may ipapakita akong isang balita sa inyo na sapul po ang kasinungalingan ni BBM at ni Auntie Claire Castro. Yan ang una nating pag-uusapan. Abang-abangan nyo yan. Pangalawa nating pag-uusapan, itong si Representative Chua. Ito, nagpapa-epal na naman sa media. Ito yung gusto nila eh. Laging nagpapa-epal sa media. May patutsada siya kay BP Sara sa issue ng impeachment. Pakinggan natin itong si Representative Chua at tayo po'y magre-react, okay? Ito pa, ang palasyo pumwelta sa sinabi ni VP Sara na si Presidente Bongbong Marcos ang backer ni Trillanes. Ako sa totoo lang, no? Duda ako dyan sa sinabi ni VP Sara eh. Kasi po, alam naman natin na si Senator Amy Marcos at si VP Sara ay malapit na magkaibigan yan. Kasi yan si VP Sara, hindi yan magsasabi ng kung ano-anong issue kung wala siyang source. Okay? Alam ko, maraming source yan si VP Sara. Kahit nga dyan sa prangkahan ko na kayo, kahit nga dyan sa Malacanang, kahit yung mga balita ko ito mismo mga kakilala kong mga vlogger, sabi nila, Don Mar, dyan sa Malacanang, maraming mga nagtatrabaho dyan, nagpapanggap lang na BBM, pero ang nasa puso nila si VP Sara. Kasi po, si VP Sara, may source yan. Alam niya na yung participate ni Trillanes dyan sa kamera, may bahid yan na utos ng Malacanang. Mamaya, pag-usapan natin yan, yung balita na yan. At ito pa, pakinggan natin ang interview nitong si Attorney Powa. Grabe, ang galing-galing nitong si Attorney Powa, itong lawyer. Hindi basta-bastang very professional. Hindi naman nakakagalit ang kanyang explanation, pero grabe. Sabi ko, marami tayong kakilalang mga lawyers pero itong si Attorney Powa, ibang-iba talaga, no? May isa siyang media interview, no? Pakinggan po natin, no? Kasi po ipinilawanag ni Attorney Powa kung bakit hindi po accurate ang mga hearing diyan sa kamera patungkol sa SALN ni VP Sara, which is sapul talaga ni Attorney Powa yung explanation niya, no? Kasi po ang ginagawa ng kamera ngayon, nililin lang nila ang taong bayan sa SALN ni VP Sara na ipamumukha nila sa taong bayan na si VP Sara, bilyon-bilyon ang pera ni VP Sara. Yan ang pautot nila. Kasi po, kung i-compare mo dito sa flood control anomaly, bilyones umabot na ng trilyon. So, ang pautot rin nila ni VP Sara kasi hindi na po pinapansin ng taong bayan kasi ano ba yung mga akusasyon ninyo kay VP Sara? 125 million lang yan. Compare this flood control anomaly na 1 billion, mga bilyones yan di ba? Natatalo sila sa ganun. So ngayon, ginawa na nilang bilyones yung akusasyon nila kay VP Sara. Pero magaling itong paliwanag ni Attorney Powa. Yan ang pakikinggan natin mamaya, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, like and share, okay? Don't forget, like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo para updated kayo, okay? Okay, unahin muna natin itong balita na ito. Ito, nakakaano ito Nakaka-bad trip talaga itong balita na ito. Di ko nga maintindihan itong mga loyalista at mga dilawan. Bakit hanggang ngayon, nagpapaniwala sila dito kay Auntie Claire Castro na reyna ng fake news talaga itong babaeng ito Ano ba ang nangyari? Ito po ang aresto ay tumutukoy sa paghuli sa isang suspect sa krimen, kadalasan sa bisa ng legal na otoridad. Ayan. So, alam naman po natin na ang unang nagbalita na si Zaldico ay nahuli na doon sa ZEC sa Prague, si BBM po ang nag-post sa kanyang official Facebook profile. Bongbong Marcos, ayan, may blue check yan na nagpapatunay, legit yan na kay Bongbong Marcos na account. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Nahuli na si Zaldico. Ayan nilagyan pa nga ng guhit na pula yan yung nag-post na yan nahuli na si Zaldico. Sa English, Zaldico is arrested. Yan po ang English niyan. Anong sabi ni BBM?
He is now detained in Prague after crossing. Binasa ko na ito kasi binablog na ko po ito di ba? Nung time na nag-post si BBM dito. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as development unfold. Di ba? Unang nagbalita si Bongbong Marcos dito, anong sabi ko? Sabi ko, nagmamayabang kaagad si Bongbong Marcos na hindi naman sila nagtatrabaho. Kung naaresto man totoo si Zaldico, hindi naman kayo ang nag-aresto. Kung naaresto man, Czech Republic po ang nag-aresto, hindi kayo. Ano ginawa ni Bongbong Marcos? Nagbalita kaagad. Ha? Nag-post siya kaagad para magmukha siyang siya yung una nagtatrabaho, ganun, ganyan. Di ba? Nag-backfire. Nag-backfire ang kanyang post. Kasi po, anong sabi ni Attorney Harry Roque? Si BBM ay fake news. Kasi, merong mga usap-usapan na hindi raw nahuli si Zaldico. Okay? Hindi nahuli si Zaldico. Wala nahuli doon sa Czech Republic. Kasi, hinihingan sila ngayon ng ebidensya. Saan na si Zaldico? Nasaan yung picture na nahuli si Zaldico? O kahit man lang, kasi hindi, malabo yan na walang media na nakatutok doon. Meron talaga. At merong mga mainstream media na pinadala doon sa Czech Republic para i-cover ang balita na yan. Diba? Alam niyo naman ang media. Mag-unahan yan sila News 5, GMA, ABS-CBN. Hala, pumunta sila doon. Walang Zaldico na nahuli Una nang sinabi ni Attorney Harry Roque na fake news ang balita ni BBM. Okay? Fake news. So ngayon, sinabihan si Auntie Claire sa kanyang press briefing. Ano ba yung pangulo mo? Akala namin nahuli si Zaldico ay hindi pala yan totoo. Di ba? Hindi pala totoo nahuli. Nasumabit lang sa kanyang documents na hindi siya makalipad pero hindi siya nahuli. Kasi po meron pong nakapagsabi, sabi si si Mike Defensor yata yon yung nagsabi o yung attorney ba ni Zaldico na ayaw pangalanan yung relatives ni Zaldico na nagsasabi na hindi siya, wala nahuli si Zaldico. Zaldico is okay, hindi raw nahuli. So sino paniniwalaan natin, si BBM o yung relative ni Zaldico? Ngayon napatunayan na wala pala, hindi pa na nahuli si Zaldico. Eto ngayon si Auntie Claire Castro, palusot na naman. Bakit ko ba nasabing palusot? Ito yung sinabi ni Claire Castro. Hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico dahil sa kakulangan sa proper documentation. Nahuli si Zaldico due to immigration concerns. Yan ang sabi ni Auntie Claire Castro. Hindi raw galing ni BBM ang salitang naaresto si Zaldico. Putang ina mo talaga, Auntie Claire Castro. Ang kakapal ng mukha mo maggumawa ng fake news. Ano to? Ayan Anong sabi ni BBM sa kanyang post? Hindi ka lulusot dito, Auntie Claire. Nahuli na si Zaldico. Sa English, naaresto si Zaldico. Tanga! Tanga ka ba, Auntie Claire Castro? Di ba? Sobrang tanga mo, Auntie Claire. Ang sakit sa bangs na 10 na lang yung bangs ko sus ko. Iwan ko na lang sa iyo, Auntie Claire Castro. Kaya, talaga, no? Kung sila yung mag-fake news, okay lang. Pero tayong mga vloggers sa DDS na ibinabalita natin ang katotohanan, tayo pa yung sinasabihan nilang fake news. Well, ang sa totoo, sila yung fake news. Tingnan nyo ito. Hindi raw galing sa Pangulo ang balita na yan. Bulat-lat sa page o sa Facebook ni Bongbong Marcos. Di ba? Tanga ka, Auntie Claire. Palpak ka na naman kang gaga ka. Di ba? So, ayan. Move on na tayo dyan kay Auntie Claire kasi alam natin kilalang kilala na si Auntie Claire Castro sa taong bayan na fake news talaga yan, yung babaeng yan. Okay? So eto, punta na naman tayo kay Representative Chua. Eto, nagpapa-interview itong si Representative Chua. Alam ko naman itong taong ito, wala na itong future sa politika. By the time na makaupo na si BP Sara sa 2028, goodbye na itong tao na ito. Ito, pakinggan natin si Chua. Puro naman siya satsat, wala naman siyang totoong sagot. Alam mo, si BP Sara pa ang sinabihan niya na puro raw satsat si BP Sara. Paano naging satsat si BP Sara? Kayo yung nagpapamedya lagi. Kayo yung maingay sa kamera tapos sasabihin yung si BP Sara yung
puro siya satsat sa media. Ano ba naman yan? Iwan ko na lang talaga itong mga taong ito. Di ba? Kalalaki yung tao, ang inaaway nyo, si BP Sara, babae. Tapos sasabihin nyo si BP Sara pa yung salita ng salita. Kayo naman ang salita ng salita dyan eh. Ang sabihin nyo, ang layunin nyo, kahit hindi umuubra yung impeachment na yan, paninira na lang lahat yan. Alam mo, sa totoo lang, Representative Chua, iwan ko na lang kung papaniwalaan kayo ng taong bayan. Pero yung impeachment hearing nyo, no? Galit na galit ang taong bayan. Pagprangkahan tayo. Siguro ang natutuwa lang dyan, yung mga dilawan at loyalista. Ha? Pero buong Pilipino, buong sambayan ng Pilipino, taong bayan. Ha? Sobra ng nakaka-umay, nakakagalit. Ha? Wala na talaga kayong ibang ginawa, kundi hearing ng hearing, pamidya ng pamidya, paepal ng paepal sa media. Di ba kayo nahiya? Yung sagot niya dapat doon sa committee, hindi sa media. Dahil wala namang magagawa yung kanyang puro press release eh. Kasi, pipilitin nyo si BP Sara na pumunta dyan sa hearing ninyo. Gago ka ba? Wag mong gaguhin ang Vice President. Wala po nakasaad sa ating konstitusyon o rules of impeachment na required siyang pumunta dyan. Wag mong gawing tanga yung Vice President. Hindi pa required siya dyan. Sabi ng Presidente, that is not the proper venue para ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Itanim mo yan sa utak mo, Chua. Okay? The proper venue doon sa Senate, sa Senado. Ang impeachment hearing, doon po ang proper venue. Hindi dyan. Paepal kayo eh. Magbotohan na kayo. Ang trabaho niyo, magbotohan kayo. Basahin niyo yung impeachment complaint na yan at magbotohan kayo. Oh, bakit nyo pa idadamay si BP Sara? Nagsasayang lang ng oras si BP Sara kapag pupunta siya dyan. At the end of the day, magpapaliwanag rin siya doon sa Senado. Huwag nyong kuna ng kaalaman ng utak yung aming Vice Presidente. Tanga ka? Ang totoo niyan, sagutin niya yung issue sa kanya sa confidential fund, yung issue sa kanya sa ill-gotten wealth. Kasi kayo, nagagalit kayo na hindi kayo sinisipot ni BP Sara. Nagagalit kayo kasi nasisira yung script ninyo. Yan ang totoo. Di ba? Nasira yung script nyo kasi hindi kayo siniputan ni BP Sara eh. And hindi naman required yan eh. Also, sir, sinasabi po kasi na yun nga po, no, nanindigan din po yung kanyang team, yung kanyang defense team po na nagpa-press ko. Nasasagot naman daw po ang vice sa tamang forum. Sa lahat po ng alegasyon na yan, yun nga. Imagine that one, even the reporters and the newscasters, lahat ng media, alam nila ang rules of impeachment. Sasagutin yan sa tamang forum. Wala pong jurisdiction ang Kamara para mag-hearing kayo na papuntahin ninyo ang Vice Presidente dyan. Di ba? Kung matagal na rin daw nila ito pinaghahandaan, kaya kung umakit ng man po sa Senado, doon na raw sila magpapaliwanag, ididadetagye yung kanilang depensa. Ito na yung proper forum eh. Dahil right from the very beginning, instead na sagutin nila kami, puro TRO ang sinasagot nila sa amin. So parang meron silang mga tinatago, may mga ayaw silang sagutin na issue. Yan ang problema mo. Hindi kayo sinasagot dahil ang legal team ni BP Sara ay nag-follow laman sa rules of impeachment. Tapos ngayon, sasabihin nyo, may tinatago sila, may tinatago. Ulul! Diba? So, maliwanag naman. Simple lang naman yan. O sagutin nila yung mga sinasabi at numero na nilalabas ng AMLAC. O sagutin din nila yung issue pagdating sa zero cash at saka cash deposit sa SALN. Kasi ngayon, lumalabas, base sa AMLAC, bilyonaryo si BP Sara. Hindi siya pobre. Yun that one ha, pautot nila bilyonaryo. Paano hindi naging bilyonaryo si BP Sara? Yung inflows at outflows ng kanyang bank transaction, in-add up nyo lahat. Gago ba kayo? Hindi naman siguro tanga ang taong bayan na hindi makaintindi ang taong bayan doon. Lahat ng transaction from 2001, 2019, in-add up nyo lahat. Gago pala kayo eh. Tanga. Taong bayan ha, huwag kayong magpalinlang na bilyonaryo si BP Sara. In-add up nila lahat 'yan. In-explain ko na 'yan sa previous vlog ko. Okay? So, mali 'yan.